Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawing mundaan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Bibisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawing mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugok ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugok sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila, at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Okay lang po ba ito sa inyo? Parang Piyesta nga talaga. Ano po? No? Sakto naman at bukod sa kapistahan, syempre, pinagdiriwang natin ang Independence Day, kapistahan ng Panginoong Jesucristo, dakilang hari at pari, at syempre ang birthday ng ating sekretarya. Syempre, ang sekretarya ng ating parokya na si Ate Jonah. No? Isama natin siya mamaya sa ating panalangin. No? Isang nagdadasal na Jesus ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ngunit, hindi katulad ng ating dasal, iba ang dasal ni Jesus. Pag tayo nagdasal, sigurado 90% meron tayong pangangailangan. Tama? Siyempre, kaya nga tayo nagdadasal. No? At huwag tayong mahiyang magdasal. No? Kaya nga tayo may Diyos. Dahil kailangan natin ang Diyos. Yung 10%, nandyan na yung nagpapasalamat. Nandyan na yung meron pang hinihiling. No? Pero yung 90%, kadalasan, meron tayong pangangailangan. Ngunit ang dasal ng ating Panginoon, iba. Kasi dasal ito ng isang habilin. Sabihin nyo nga po, habilin. Noong panahong ito, malapit na si Jesus sa kanyang kamatayan. Malapit na ang oras ni Jesus. Maganda na si Jesus, alam niya ang mangyayari. Pero dahil alam niya ang mangyayari, siya'y nagdasal. At ang kanyang dasal ay dasal ng paghahabilin. Hinahabilin niya ang kanyang mga alagad sa kanyang ama, sapagkat iiwan niya ang kanyang mga alagad. Hindi ba? Pag ang isang magulang malapit ng pumanaw o aalis, naghahabilin. Naalala ko noon, yung nanay ko, kapag aalis, ang daming habilin sa amin. No? Ang daming bilin. No? Parang ayaw yata umalis eh. No? Ang daming bilin, ang daming kailangan gawin. No? Pero yung bilin na yon, para sa ikabubuti namin. Naming maiiwan. Hindi para sa kanya. Kaya nga ang ganda ng mga linya ng mga magulang eh. Yung bang kapag nagawa na nila ang lahat, napagtapos na nila ang kanilang mga anak sa pag-aaral, nagampanan na nila ang kanilang pagiging magulang, ano sinasabi nila? Handa na akong mamatay. Di ba? Ang magulang takot mamatay kasi alam niyang ang iiwan niya hindi pa handa. Tayong mga anak, di natin maintindihan yon. Pero para sa magulang, ang katuparan ng kanilang buhay ay maging maayos ang kanilang may iwan. At ganyan si Jesus. Ganyan si Jesus bilang ating Diyos. Bago siya umalis, ang iniisip pa rin niya ang kanyang mga may iwan. Hinahabili niya sa Ama. At magandang babalikan ito, na sa tuwing tayo'y nangangailangan, sa tuwing tayo'y nahihirapan, sa tuwing tayo'y may pagsubok na pinagdadaanan, alalahanin natin na tayo ay hinabilin ni Jesus sa Ama. Ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo pinapabayaan. Kaya pag nagdurusa ka, huwag ka mag-isip na ikaw ay iniwan ng Diyos. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, huwag mong isipin na ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Kung ikaw ay nasasaktan, huwag mong isipin na natutulog ang Diyos. Dahil hinabilin tayo ni Jesus sa Diyos Ama. Parte lang talaga yan. No, bilang mga magulang, may aspeto sa kanila na kailangan
maturuan ang anak. Di ba? Kaya nga ang mga magulang nagtuturo sa mga anak na ng gawaing bahay. Hello? Nagtuturo pa po ba kayo ng gawaing bahay? Ha? Bakit? Para paglaki nila, marunong sa buhay. Di ba? Kasama yung hirap eh. Kasi pag walang hirap, ay, hindi magiging matatag. At ganyan din ang Diyos. Parang magulang, no? Yung paghihirap na pinagdadaanan mo, para ka maging matatag. Hindi ka pinababayaan. Ikaw ay tinuturuan. At maganda, narinig natin mismo kay Jesus ang isang panalangin ng habilin. Habilin. Hindi nagkulang si Jesus. Dahil bago pa siya lumisan, hinabilin tayo sa Diyos. Hinabilin tayo sa Diyos. Ganyan ang isang pare. Kaya, ito po ay pakiusap ko sa inyo. No? Ako bilang pura paroko po ninyo, kapag pakiramdam ninyo, kayo ay pinababayaan ko, pakikalabit po ako. I-remind nyo ako. Pag pakiramdam ninyo na ako ay hindi na iniisip ang kapakanan ninyo, pakikalabit po ako. Pag pakiramdam ninyo, hindi na ako nagdadasal, o hindi na ako nagmimisa, o pakikalabit po ako. Ha? Kasi iyan ang isang pari. Ganyan ang isang pari. Parang si Jesus, una sa lahat, dasal. Pangalawa, kapakanan ng kanyang mga alagad. Ganyan ang isang relasyon ng Diyos na si Jesus, anak sa Ama. At maging ganyan din sana ang ating relasyon. Ako sa inyo at kayo sa akin. Kaya pag hindi na rin kayo nagdadasal, kakalabitin ko rin po kayo. Hello? Okay na yung kalabitin kaysa hilahin ko yung mga paan ninyo. Di ba? Kasi kayo ay mga alagad. No? Kaya pag hindi ko na kayo nakikita sa simbahan, papakalabit ko po kayo. Kakalabitin ko kayo, tatawagin. No? Ilan lang naman nagsisimba araw-araw, kaya kilala ko yung kulang eh. No? Kilala ko yung kulang. Pero yung mga naglilingkod, yan, kayong mga lingkod. Pag hindi na naglilingkod, kakalabitin ko po kayo. Huwag kayong magagalit. Kasi ganun eh. Ganun. Kapag kayo'y nagkukulang, kakalabitin ko. Kapag ako'y nagkukulang, kalabitin niyo ako. Kasi ganun dapat ang isang relasyon. Kamakailan, umalis lang po ako saglit. 19 days. 19 days. No? At sa loob ng 19 days, alam niyo, lagi ko iniisip, paano kaya yung parokya? No? First time ko mag-isip ng ganun. No? First time ko yung feeling na parang ama talaga na. No? Noon, nung assistant pa ako sa mga mayayamang parokya, wala akong iniisip. No? Wala akong iniisip pag-aalis ako. Pero ngayon, iniisip ko kayo. Pero okay, mag-alala, may dala naman ako. No? Parang nag-OFW lang muna po ako. Ha? Okay, mag-alala, no? May grasya tayong papakinabangan. No? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kasi ganyan. No? Kaya nga, naantig ako doon sa Salmo Responsorio. Ang sabi, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ganyan ang Diyos. Hindi tayo magdaraho. Yung pinagdadaanan natin, pampatibay lang yan. Pag pakiramdam nyo kayo, nagdarahop na sa akin, kalabitin nyo rin po ako. Huwag kayong mag-alala. No? Kapakanan pa rin ninyong iniisip ko at hindi tayo magdarahop. No? Nakakaya naman sa chandelier na ito. Pakiramdam nyo ba nagdadarahop kayo? Di ba? Yung isa nga dyan, giniginaw na eh. No? Sabi ko, gusto nyo ba bawasan natin ang aircon? Saglit lang to, damahin natin. Lisan lang naman ito. No? Hindi tayo feeling darahop. No? At ito yung magandang maging relasyon natin bilang parokya, bilang ako, paring ninyo, at bilang kayo mga lingkod. No? Una sa lahat, magdadasal tayo. Walang magkukulang.
Hindi tayo magkukulang. At kapag nagkukulang, kakalapitin, tatawagin. Dahil ganito si Jesus sa atin. Sama natin sa panalangin mamaya si Ate Jonah, ha? Pagdasal natin siya. No? Pagdasal din natin ang bawat isa at pagdasal natin ang bawat miyembro ng ating mga ministry kahit wala sila dito. Pagdasal natin sila at pagdasal natin ang ating bansa. Sa ngayon, mag-i-enjoy muna tayo. Amen?